Now let's check the situation at the Ninoy Aquino International Airport or NAIA. Our mobile journalist Arles De Los Santos is there. So Arles, is the volume of passengers the same as last year? Andito nga tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport, partikular dito sa Terminal 3, no, dito sa International Departures, kung saan kung makikita ninyo sa aking likuran ay mahaba pa rin yung mga pila. No? Hindi pa natin, nakukuha yung pinakabuong bilang ng mga pasahero na dumagsa dito ngayong araw. Pero yung base sa kahapon, nasa 142,000 lamang ng mga pasahero yan. No? Mas mababa yan ng ilang libo kumpara sa nakaparehas sa panahon noong nakaraang taon. No? Isa sa mga kapansin-pansin dito, ay yung kakulangan ng mga upuan dahil nga sa dami o bugso ng mga pasahero dahil inaasahan nga na papalo ng 1.35 million na mga pasahero ang dadagsa dito bunsod ng Holy Week season. Kaya naman mataas yung seguridad sa buong paliparan at kaninang umaga nga ay nagsagawa ng inspeksyon ang Office of Transportation Security para masigurado na sumusunod ang mga transport operators sa mga itinatakdang seguridad ng pamahalaan. At actually, ipapakita ko sa inyo dito yung harapang bahagi lamang kung nasan tayo ngayon. Ito yung immigration dito para sa international departures at doon sa loob kanina mga bandang hapon napansin natin na mas humaba-haba na nga yung pila. Kumpara yan kaninang umaga na may kahabaan din naman yung pila pero gumagalaw-galaw at least dito kanina actually hanggang dito sa bahagi na ito ay merong mga nakapila para lang makapasok at yung ilan sa ating mga nakausap dito yung dati na parang 4 hours lamang na maaga nilang pagpunta dito sa airport, ginawa na nila yung 6 na oras para nga daw masigurado na hindi nga magkaroon ng anumang problema or aberya at higit sa lahat, hindi maiwan ang kanilang mga flight. Pero wala namang mga canceled flights, Arles? Or delays? Wala pa tayong natatanggap ng mga canceled flights. May ilang minuto na delay dito pero hindi naman ganun kalaki yung mga oras. And luckily doon sa ilan sa ating mga nakausap, in a way, swerte daw sila kasi bukod sa inaasahan nilang on time yung magiging lipad ng kanilang mga eroplano, nag-book na rin sila in advance. Yung mga nakausap tayo dito, Pauline at Ces, na parang June pa lamang last year ay nag-book na sila ng mga ticket so mas mababa daw yung presyo na nakuha nila kumpara sa mga flights na available ngayon na ilan nga tumaas na daw kumpara sa mga dati nilang trips dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Actually, Arles, today yan na-implement yung fuel surcharge starting April 1. That will last until April 15. So napansin na ba ng ilang mga pasahero? Ano yung kanilang naging response? Pati na rin ng management, NAIA management, ngayon na sobrang taas na ng fuel surcharge given the conflict in the Middle East. Tama ka dyan, Pauline, from level 4 ay itinaas na ito to level 8 as an interim and temporary lamang daw na response doon nga sa pagtaas pati ng mga jet fuel na syempre pangunahing ginagamit ng mga eroplano para makasahing papawid. Yung ilan sa ating mga kapatid dito, in a way, hindi raw nila naramdaman dahil yun nga yung nabanggit natin, maaga silang nakabili ng ticket. Yung ilan naman, halos kaparehas pa rin naman daw kung ikukumpara doon sa ibang mga airline or mga mga offices or nagbibigay nga ng services para sa ating mga kapatid, hindi pa daw nila directly itong nararamdaman. Actually, isa sa mga concern nila ay kung magkaroon nga possibly ng mga delayed or canceled flights sa mga host countries na kanilang pupuntahan dahil syempre hindi pa rin certain kung hanggang kailan nga mangyayari yung sigalot doon sa Middle East na ngayon. Sa ating pag-iikot dito, so far mga overseas Filipino workers pa lamang yung marami talaga or yung mga pupunta pa din doon sa Middle East, yung mga may bukas na syempre na kanilang mga airspaces. Wala tayong masyado or actually wala talaga tayo nakausap na mga magbabakasyon lang doon sa Middle East. Mas marami talaga yung papunta sa Asia, particular sa Southeast Asia at East Asia. Arles, kanina nag-inspeksyon ang mga otoridad dyan sa airport. Ano ba ang nakita nila? Ano ang assessment nila? So far, yung kanilang naging assessment naman, fully functional naman yung mga binisita nilang mga infrastructure dito or yung mga department kagaya na lamang ng OFW lane and yung OFW lounge na doon namamalagi yung ating mga kapatid na OFWs para nga mabigyan sila ng in a way kagyat na aruga kasi sila nga daw yung mga bagong bayani ng ating bansa. So doon
tuloy-tuloy naman yung libreng mga pagkain, yung libreng mga inumin, at syempre no, yung comfortable na kanilang mga mai-stayan habang hinihintay yung kanilang mga flight, no. Ipinakita din dito yung isang tinatawag nga no na parang in a way bagong system na gagamitin nila para nga masigurado na wala talagang makapapasok na any explosives or threats sa ating mga paliparan, no. Pero hindi lang dito sa NAIA mataas yung seguridad, no, gayon din sa iba pang mga paliparan sa bansa. Kagaya na lamang no doon sa Mactan International Airport kung saan isang lalaki nga ang nakitaan ng 13 piraso ng liquid marijuana cartridges at 3 drug paraphernalia. Agad namang inabisuhan yung pasahero at hindi na pinasakay at pinatawag na nga para sa interogasyon ng PNP, no, ng PIDEA rather. And then sa Puerto Princesa International Airport sa Palawan naman, isang pasahero na palipad na sana papunta dito sa NAIA ang nahulihan nga no ng 65 live ammunition at 2 magazine ng barel ng M16 na ngayon ay nasa kustudiya na ng PNP. At dito sa NAIA, sa buong sa lahat ng paliparan sa Pilipinas, nasa 200 na yung mga bala na nakukumpiska. 100 dyan yung nandito natagpuan sa NAIA kung saan ayon sa mga pasahero at otoridad, ginagamit daw ito bilang kanilang mga anting-anting, yung ilan naman ay nakakalimutan na alisin ito sa kanilang mga bag. So Arles, ano bang nakikita mong mga improvement naman, 'di ba? Sabi marami nang ginawang pagpapaganda sa ating airport terminals. Tinanong natin mismo, yung ating mga kapatid na biyahero dito. Ayon sa kanila, mas malamig na daw yung airport kumpara sa mga dati nilang pag-alis dito. Kapansin-pansin din na mas maaliwalas na yung especially yung mga food or cafeteria dito, no. Mas madami na yung food options at bukod diyan, siguro in a way siguro concern natin dito yung kakulangan pa rin ng mga upuan para doon sa mga lilipad, no, sa mga departure area kagaya kung nasan tayo ngayon. Yung ilan na uupo sa may gilid, yung ilan doon na rin nag-aayos sa lapag, and then kapag yung napupuno na yung mga upuan, wala silang choice kundi either magstay doon sa lapag or pumunta na lamang doon sa mga kainan. Kaya parang we cannot confirm kung naging strategy pa to ng UNAIA Infrastructure Corporation na medyo less yung upuan pero maraming kainan para syempre ma-entice yung ating mga kapatid na doon mamalagi, no. Pero bukod dyan, ayon sa ilan, hindi na rin sila ganun nahahassle na magpascan ng kanilang mga baggage kasi isa na lang yung pinapasukan na scan dito, pero syempre mahigpit doon dito sa baggage counter para nga masigurado na walang susobra. And then yung iba naman, kailangan paulit-ulit daw na paalalahanan na huwag magdala ng mga gamit na pwedeng dulot no ng aberya sa kanila. Kagaya na lamang ng mga bladed weapon, yung mga flammable na mga liquids, kagaya na lamang ng butane at yung mga alcohol na labis yung dami. Okay. Kung tutuusin, actually, maganda ang sitwasyon natin kumpara sa Amerika, di ba? Doon, talagang parang ilang oras ka mag-aantay, crowded ang mga airports. So, good job. Thank you. Mobile journalist Arles de los Santos.